Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon po. Good afternoon po. Yan. Namiss namin ang karamihan po sa atin last week, no? May email ka dyan, kuya. So, ayan po. Anong lesson na po tayo ngayon? Anong lesson yun? 6 ata. 6 po. 6 po pala ito. So, nag-advance lang po tayo no, ng isang lesson. Pero, excited na po ba kayo sa lesson na ito ngayon? Amen. So, sige po, without further ado, let's welcome po ang magsasalita po sa atin. Wala pong iba kundi si Pastora Nordy po. Sino yun? Baby? Sino yun? Dewey, ah. To ba yan? Okay. Thank you sa Panginoon na tayo ay narito. Teka muna, magkaintindihan tayo. Bakit ka nakaupo dyan? Pinaupo po kami ni Kuya Jay. What I mean is, why are you sitting there? Judel, bakit ka nandito sa class na ito? Para matuto pa po, para para malaman pa po kung ano po yung plano ng Lord para sa akin. Oh, malalaman mo tiyak. Ikaw na nga, ikaw Jaira, ikaw. Sa akin po, syempre po, I'm willing to serve the Lord po, na mas lalo pong matutunan yung mga kailangan ko matutunan para mabot po yung mga natin po, mga mahal sa buhay at saka yung mga kasama po natin. Okay. Tama naman yung mga sagot. Hindi ako ano dyan. Kaya nang, mas gusto ko ng specific general eh. General. Sobrang general ka ha. Ito medyo umano ng konti. Paliitin pa natin. Si Jessie. Bakit ka nag-aaral ba nga? Actually, nagre-refresh. Nagre-refresh po ako para matutunan ko po yung tamang standard ng Lord sa pagdating sa isang cell at small group leader po. Ayan. Thank you, Jessie. O sige, okay na ako doon sa sagot na kasi God is grooming you to become cell leaders. Okay? At becoming a cell leader, ang ibig sabihin niya, may small group na kayo. Kasi yung cell group, nanggagaling yan sa small group. O diten, ilang small group ang kailangan para maging cell group? 2 or 3. Okay? 2 small group. Okay? 2 or 3. Yung under sa'yo, ba ako, silang 2 yung hinahawakan ko, tapos silang 2, humayo ng tigagalawa. Ayan, 6 na kami, cell group na kami. Ibig sabihin yun, meron tayong generation na first, second, third. Okay? So, pag kami 3 lang, small group. Okay. Ngayon, pag wala kayong small group, bakit kayo nandito? Ay, biglang gano'n eh. Okay, kasi dapat nung nag-attend tayo ng small group leader, in-apply na natin yung mga prinsipyo para ngayon, mga small group leader na kayo, papalaki na tayo. Alam nyo, kahapon, umattend kami sa conference doon kay na Pastor Stephen, talagang in-emphasize niya ang kahalagahan ng small group. Yun ang sekreto niya din sa church nila. Small group. Okay, kaya napakahalaga talaga na yun po, kaya tayo i-groom. Okay, gusto ko rin mag-announce sa inyo na by March, last week ng March ay Holy Week na. O alam naman natin kung anong meron sa ating church pag Holy Week. Anong meron? Divine Encounter. Okay. So, sino dito ang magkakaroon, ang magpapacilitate? 1, 2, 3, 4, in Jesus' name. By faith ka. Kasi sinabihan ko na sila eh. No? Napakaganda po na ang diin natin ay isang pag-measure natin na may pumapasok na bago. May mga naliligtas sa atin.
Nakakatuwa yung sinabi ni Pastor Stephen. Yung win, yung solve na sila sa tindi ng kanilang mga paghahanda, worship team, preaching, ganda ng stage nila and everything. Makasave lang sila ng isang soul. Kahit isang soul lang sa bawat service nila. Pero hindi lang isang soul ang nasa-save. Amen? Kasi our church is all about going and bearing fruit. And that our fruit remains. That's why we're here. No, nagpapaka dalubhasa tayo. Wow. Dalubhasa. Para gawin yung sinasabi ng Panginoon. Amen po? Kinaklaro ko lang kasi po, wag lang po na talagang, yung alam nyo lang. Okay? Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Yung mga wala pang small group dyan, wow. Ngayon pa lang humayo na kayo. Tapos madadala natin yan sa DE. Amen po. Hindi, ayoko ng zero tayo sa DE. Kahit ako po, meron din akong dinadala sa Panginoon. Amen? Wala pong pagkatapos ang ating pagdadala. Yun po ang pinaka-purpose ng why JGA is existing. Amen po? Amen. Praise God. So, kailangan po natin lahat ay, mahalaga po na ang lahat ay kikilos kasi tayo po ay nag-pledge, ang ating zone nag-pledge ng bagong 5 church, 5 new churches in 2 years time. Isa sa atin, actually, palalakasin natin ngayon ang ating baby church, Kawit, no? And yung iba pang mga churches natin ay meron din pong ganon. So yun po mangyayari lamang yung kapag tayo ay humahayo. Amen po? Amen. Praise the Lord. So ang lesson po natin sa hapon na ito ay ang tungkol sa isang cell leader na ang kanyang magiging role ay isang counselor. Ayan, taga-payo. Kayo po ba ay nakatanggap na ng payo? Okay, kailan ba nahingi ng payo ang isang tao? Kapag may problema, kapag naguguluhan, kapag may mga burden siya. Okay, so, alam niyo ba na isang cell leader ay tinawag ding maging tagapayo? Okay, wow naman! Nakakatuwa ang Lord na marami siyang ipinagkakatiwala sa atin. Kaya ba natin yan? Ako naalala ko nung bata ako, sa radyo ba yon? Sa radyo? May radyo pa ba ngayon? Wala na, no? Sa radyo, merong doon, mga kwento, tapos pinapayuhan. Dear Kuya Cesar. Sabihin ko naman, Kuya Eddie. So, ganoon po kasi noon ay yung bang ka ng storya, tapos papayuhan ka. Pero hindi lang pala si Kuya Cesar at Kuya Eddie ang tinawag dyan. Pati tayo na gustong maglingkod sa Panginoon. Amen. So, alam niyo po ba na generally, tayong mga nananampalataya kay Jesus ay may 3 calling. Ang calling natin ay ministry to the Lord, ministry to one another as believers, and ministry to the world. To the world. Okay, ministry to the Lord, meron tayong relasyon sa Panginoon, sinasamba natin siya, binabasa natin, sinusunod natin ang salita niya, kasi meron tayong relasyon sa Panginoon. Okay, kaya meron tayong ginagawa na paglilingkod sa Panginoon. Then ministry to believers, ito yung nagtutulungan, nagpapanalanginan, nagpapatawaran, nagpapasana ng mga burdens. Okay? So, yung katabi mo, kailangan kanya. Tingnan mo nga yung katabi mo. Okay, kasi meron ka na wala siya. At siya ay meron na wala ka naman. Okay? Kapag tayo nagkakaisa na, nagkakaroon tayo ng perfection. Diba? Malakas tayo. Amen? Kailangan tayo ng bawat isa. And ministry to unbelievers, yung tayo nga ay humahayo. Okay? Gusto natin silang iligtas, punuin ang langit.
Okay? Kasi alam natin, na ano ako doon sa bakit ba natin ginagawa ito? No? Bakit ba natin ginagawa lahat ito? Aral, ganyan, ganun, fasting pa, may Sunday na, may cell group pa. Bakit? Ano pinakadulo natin? Ano bang nasa isip natin? Kasi daw hanggang meron pang dapat iligtas, magliligtas tayo. Okay? Yun ang pinakadulo ng lahat ng ginagawa natin. Nag-worship lead. Ay, naku, ang nasa puso ng mga worship leader, Lord, talagang touch mo yung mga bago na sa amin dito. Kausapin mo sila, Panginoon. So, it's like evangelizing. Hindi lang yung kanta tayo, alam niyo yung talong, ganda ng boses, nasayaw, at least nasa stage ako. Sabi ko nga sa asawa ko, Dad, nandun ako sa stage ni Pastor Stephen. Sabi ko gano'n sa asawa ko, no. Kahapon, napatayo ako doon, no. Praise God. What a privilege, no. Kumbaga, pero hindi naman, kumbaga, praise the Lord, no. Pero nabanggit ko lang sa asawa ko, parang inaano ko lang siya. Parang sabi ko, I want him to be proud of me. Ganon. So, praise the Lord. Kaya bilang mga tagalingkod ng Panginoon, hindi tayo makaka-encounter ng mga taong may problema. Amen? At dapat magaling tayong magpayo. Ganyan ba? Sige, tumalong ka na sa ilog. Hindi ganon, ang payo natin. Kamakailan lang, merong tumawag sa akin. Iyak ng iyak, lalaki. May problema. Iyak siya ng iyak. No? Talagang, sabi ko, para ko tong anak. Totoo naman yung edad namin ay para mag-ina kami. No? Pero pwede po ba kayong tawagan? Kasi nga, may problema siya. Iyak siya ng lalaki. Ang laking lalaki niya. Okay? And nakinig lang ako sa kanya at, ayun, nagpayo. Sabi ko, kamusta ka na after some time? Okay na po ako, Pastora. Thank you sa Lord, ano? So, ikaw at ako ay makaka-encounter ng mga tao na talagang nangangailangan. Okay? At bilang mga leader, cell leader, meron tayong napakatinding potensyal para gamitin ng Diyos na maging instrumento ng healing. Amen? Kasi, bakit? Healing? Oo, kasi kung anong meron ka, you have the riches, every kind of spiritual riches in the heavenly realm. Amen? Kasi nasa iyo ang banal na espiritu. Amen. Hindi na, kung tayo-tayo lang to, wala tayong may bibigay. Kundi yun lang na-experience natin. Hindi natin masasabi, hindi tayo makakapagbigay ng totoong pag-asa. Amen. Meron akong, at syempre marami na akong na-counselan. Mga mag-aasawa, magpapakasal, ganyan. And, ganito lang sabi ko, kamusta na si, nakita ko iba itsura, Sabi ko, kamusta na si, ba't hindi ko nakikita? Bakit ka, yun lang, umiiyak na. Sabi, inupuan ko na, may problema. Siya ay sobrang burden na. Hindi ko na po kaya, Pastora. Kung alin. Okay? So, praise God. At naniniwala po ako na dahil sa salita ng Diyos na na-share ko sa Kanya ay sabi ko, may release ka ba? After na mag-usap kami, opo naman, nakahinga na po ako. It's because of the Word of God. Amen? So, mga kapatid ko, as a cell leader, to our members, okay, talagang tayo ay tiyak na hihinga ng payo nila. Okay? And pag nasasaktan sila, sa atin sila tatakbo para ma-heal ang mga wounds nila. At sa pamamagitan ng ating mga pagpapayo, alam mo, mas mararanasan nila na interesado ka sa kanila. Mas mararamdaman nila na, tanggap ako nito, no? Katulad kahapon ng pinag-uusapan, ang church is all about relationship. Okay? Kailangan, mahalaga talaga ang relasyon natin sa isa't isa.
We're a family. Amen po. At kailangan natin talaga na maipahayag talaga na interesado tayo sa bawat isa. Of course, hindi sa lahat. Sobra naman yun, ano? Hindi talaga, kaya nga binibigyan tayo ng kanya-kanyang small group. Napakalaking tulong yan sa isang pastor. Amen? Kasi we are all accountable to God kung ano ang mangyayari sa bawat isa sa inyo. And napakalaking tulong po na ang cell leader, ang small group leader, no? You're just like a pastor. You're doing the pastoral care. Okay? In behalf of pastora, siyempre pag hindi kaya, tinataas, binobrought up sa pastora kung may mga sitwasyon na hindi natin kaya. Amen po ba? Sige nga, sino bang may Bible dyan at basahin ng Proverbs 11 verse 14 at Proverbs 15:22. Proverbs 11:14. Uy! Yes, kung sino pong nakakita, pakibasa ng malakas na malakas. A nation will fall if it has no guidance. Many advisors mean security. Oo, anak. Oo, tama. Okay, yan ay 11:14. Okay. Pakiulit lang uli ng isang beses pa. Sino nakakita, Ate Roda? Tagalog po, sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ayan. So, napakahalaga. Sinasabi ng Word of God, mahalaga ang mga pagpapayo. Proverbs 15:22. Sinong nakakita na? Taas lang kamay. And? Plans go wrong for lack of advice. Many advisors bring success. Many advisors bring success. Another version, kung meron? Ate Roda. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ayun. Amen. Naalala ko dyan bigla yung pag-aasawa. Ganyan yan. Dapat hindi basta-basta. Okay? Pinagpaplanuhan, pinag-iisipan, pinapanalangin. Okay? So, napakahalaga through the Word of God na sinasabi na mahalaga ang pagpapayo. Amen? Marami tayong maililigtas. Amen po ba? Okay. So, ano ba ang pundasyon ng counseling? Ano ba ang hugot? Saan ba tayo umuhugot ng counseling? Okay? Tatandaan natin na ang counseling ay, kaya may counseling ay para dalhin natin ang mga wounded kay Kristo. Okay? Yun ang isang foundation ng counseling. Hindi lang para masabi lang na magaling kang magsalita, magaling kang magpayo, no? Hindi po. Ang mga sugatan ay madadala sa Panginoon. Yun po ang isang foundation ng counseling ng mga cell leader. Okay? Dahil si Jesus lamang talaga ang kasagutan. Amen, di ba? Si Lord ang solusyon, ang kanyang paghahari ang solusyon sa lahat, sa bawat problema. Sinong makakapagpatunay na, oy, totoo yan, pastora. Si Jesus talaga ang solusyon. Nagkaroon ako ng problema eh. Amen. Lahat tayo. Lahat tayo. Amen? Christ is God's solution to every problem. And God who is the maker of heaven and earth, siya talaga ang nakakaalam ng lahat-lahat. Siya ay omniscient, all-knowing. All-knowing. Okay? That's our God. Okay? So, kaya nga, sa Kanya tayo dudulog. Kaya sa Kanya tayo babase. Okay? Sa ating pagpapayo ay hindi tayo magmamaang-maangang alam natin. Ano? Kundi talagang nakadepende tayo sa Panginoon. That's why ang mga cell leader, to be effective, ay kailangan talaga niyang isik ang knowledge from God. Ang kaalaman mula sa Diyos. At mahalaga din na mapaniwalaan niya at makilala niya na
Ang Diyos lamang, sabi nyo lamang. Ang Diyos lamang ang nakakakilala sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga, hindi ko alam kung anong pinoproblema ngayon. O kunyari may problema si Sam, alam ni Lord. Kailangan niya lang talaga na magsabi pa sa akin kung anong problema niya, ilitaw niya sa akin, ano? But God knows everything. Amen. Pangalawang foundation, ang counseling must be based on the Bible. Kung magpapayo tayo, dapat ang payo mo galing sa Bible. Okay, hindi lang yung, ano na natin to, kustumbre na natin to, ganito ang ginagawa natin dyan. Diba? No. It's, kailangan galing sa salita ng Diyos, sa Bible. Okay? God is the creator of all things. Amen. Romans 1:20. And so He has a perfect knowledge. Alam na alam niya ang lahat ng bagay. That's your God. Amen. Praise the Lord. Sige, palakpakan natin si Lord, no? He has perfect knowledge of all things. Okay. At yung perfect knowledge na yan, makikita natin sa Bible. Kaya nga pala naintindihan ko na ang Diyos ay lagi tayong ini-encourage, basahin nyo ang kasulatan day and night. Kasi bibigyan talaga tayo ng karunungan ng Diyos, ng kaalaman ng Diyos. Amen? Colossians 1:9, memory verse. Sino may mga memory verse dito? Ayan, alam nyo na, gamit ko yan, praise the Lord. Sabi ko nga, kasi ba naman biglang kahapon sabing ganun, magbibigay ng greetings ang mga zone pastor. Tatlong batch kami, nasa dulo, praise God, nasa dulo ako. Lahat sila na nag-greet, 3 minutes lang naman. Puro nagpipreach. Ako, bakit gano'n? Di sa ko, Lord, ano sasabihin ko? Ayan. Yung memory verse ko. Colossians 1:9-11. Okay, sabi ko doon, alam nyo, sinasagot na ng Diyos yung panalangin ko para sa ating community na, Lord, punuin mo po kami ng kaalaman ng kalooban mo, Panginoon, in all wisdom and knowledge. Eto, Lord, yung mga natanggap natin, Ate Roda, no, talagang, ganun pala ang gagawin namin. Sige, Lord, parang mas madaling gawin ang isang bagay na nauunawaan mo. Amen? So, napakahalaga talaga ng pag-aaral natin. Alam nyo, ganito lang yan. Kaya mo hindi ginagawa. Hindi mo naunawaan. Ganun lang yung kasimple. Diba, ma'am, teacher, si ma'am to, teacher to may mga estudyante, ganun din. Kahit naman ako nung nag-aaral, no, parang hindi ko to, kaya hindi ko masagutan, mali-mali ako, hindi ko naintindihan. Okay? So, kaya pala yun ang gusto ng Panginoon. Mapuno tayo ng kaalaman, ng kalooban ng Diyos, in all wisdom and revelation knowledge, so that we will walk worthy of the Lord. Okay? And ano ba yan? Fully pleasing the Lord. Ano pa? Being fruitful in every good work. Ano pa? Increasing in the knowledge of God. Sino dito ang gusto ng increase? O ba, diba? We are designed for increase. Amen. Kaya kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, inuunawa natin ang salita ng Diyos, ay nagkakaroon ka ng increase. Okay, so, nakabase sa salita ng Diyos ang mga ipapayo natin. Okay? Kasi ang final standard of authority ay nasa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay absolute statement of truth. Wala nang pwedeng mabago dyan. Absolute yan. Yun na yun. Pag sinabi ng Lord na huwag kang mag-alala, yun na yun. No? Praise God. Then, ano pa po? Ang counseling must be done in the power of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit siya ang great counselor. Alam nyo, natutunan ko to just lately. Parang tuwang-tuwa lang ako sa Holy Spirit. Parang, alam nyo po yun, ganun pala yung mag-walk in the Spirit. Parang ngayon ko lang nalaman, Parang ganun. Ay, ganun lang. Holy Spirit, ang galing-galing mo naman.
ang isang talagang hindi ko malimutan, sabi ng Diyos, kaya may Holy Spirit tayo. Kasi, we will never walk alone facing our burdens dahil kasama natin ang Holy Spirit. Hindi na natin kailangang humarap sa mga problema natin na nag-iisa tayo. Kasi kasama nga natin ang Holy Spirit. Okay, siya ay helper, siya ay comforter, siya ay wisdom, siya ay everything. Power. Amen. Kaya, alam niyo mga kapatid ko, kung paghayo, sabihin natin, hindi ko talaga kaya yan eh. Diba, meron gano'n, no? Hindi ko talaga kaya, kahit ang tagal-tagal ko na. Eh, kasi kung kaya ko, hindi mo talaga kaya, sa totoo lang. Pero pag sinama mo si Holy Spirit, kaya mo yan. Kasi, ang Holy Spirit, siya yung talagang may gusto eh. Talagang, pag andyan siya at nadadama mo siya, talagang sasabihin niya, sharean mo yun, kawawa naman yun. Kailangan maligtas yan. Sabi nga, when you don't have what it takes, uy, nabasa ko to kanina lang, tuwan-tuwa ako. When you don't have what it takes, just obey the Lord. Pag sinasabi mo, hindi ko kaya yan, wala akong ganyang kakayahan. Hindi, sige, sumunod ka lang kay Lord. Makikita mo, kaya mo pala. Ako yung laging, yung ganun, pagtayo sa kahapon sa taas, ako, Lord, kaya ko ba yan? Talagang, sige na nga, Lord. And then, ayun na. No? Nagpa-flow na ako sa Holy Spirit. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Oo. Ha? Okay. Hindi matatapos tong ating course na to na wala kang small group. By faith. Sabi nga, according to your faith, you are healed. Amen, mga kapatid ko. So, Holy Spirit, kaya mo rin magpayo. Dahil sa banal na Espiritu na nasa iyo. Ang Holy Spirit ay napakahalaga kung magpapagaling tayo ng mga nasasaktan. Kaya ba natin yun? Hindi. Si Holy Spirit lang. Alam mo yung pagpuno ka ng... Kailan mo ba nalalaman na puno ka ng Holy Spirit? No? Yung bang, kasi pag nag-lay hands ako, gumaling, natumba. Ganun ba ang field ng Holy Spirit? Akala natin si Benny Hinn lang ang Spirit field. Akala natin, yung mga ano lang gano'n, no? Hindi po. This I realize. Kaya pala, pinagko-quiet time tayo. Pagka nagko-quiet time tayo, pag-usap tayo sa Panginoon, napi-feel ka na ng Holy Spirit. Kapag nagpi-pray tayo, napi-feel ka ng Holy Spirit. Kaya ini-invite namin kayo kapag may prayer meeting tayo, prayer and fasting, ay napapalakas tayo ng Panginoon. Amen? Kapag tayo nagbabasa ng Bible, nagme-meditate, napi-feel ka ng Holy Spirit. Sasabihin naman sa'yo ng, ng flesh mo, hindi, kita mo, ka pa rin, ganyan. Ay, hindi, alam mo yon. Lord, thank you, Lord, I'm filled with the Holy Spirit. Ginawa mo yung part mo eh. Hindi nga, ikaw ang gagawa, si Lord. May part ka, may part si Lord. Amen. Kaya, sa tingin mo, yung katabi mo ba, Spirit-filled? Amen. Oo, pag Spirit-filled, kaya natin gawin ang sumunod sa Panginoon. Amen? Pag tayo lang, sabihin mo na talaga, hindi ko kaya. Eh, ikaw lang yan eh. Oo, tama yan. Pero pag, ano bang silbi ng Holy Spirit? Nanampalataya ka ba kay Jesus? Nakipag-isa ka ba kay Jesus? O nung nakipag-isa ka, dumating ang Holy Spirit? Ay, ano bang gagawin ng Holy Spirit? Yung bang i-convict lang tayo? O, ikaw hindi ka naman na ganyan. Ganon ba ang Holy Spirit? Hindi. Tutulungan niya tayo. Siya ang ating kapangyarihan. Amen. Okay. Kaya nga sa ating pagpapayo, makakita tayo na lumalaya ang mga pinapayuhan natin, nakikita ko talaga ang root cause ng problema, bakit sila nagkaroon ng ganyang problema, and only the Holy Spirit can bring change. Pagbabago doon sa sitwasyon. Amen.
Ang Holy Spirit ang nagtuturo. Ang Holy Spirit ang nagko-convict. Ang Holy Spirit ang nag-guide. Ang Holy Spirit ang nagko-comfort. Grabe, thank you, Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating Holy Spirit. Yeah. Mga kapatid ko, it's high time for us na lagi nating i-acknowledge ang Holy Spirit. Amen? Amen. Pag nakipray ka ng may sakit, manampalataya ka lang. Hindi ikaw ang magpapagaling ang Lord, pero ang part mo mag-pray at manampalataya. Okay? Yan isang mabisang way, evangelism. Prayer evangelism, maghanap tayo ng mga may sakit. Ganyan ang mga challenge sa amin noon eh. Maghanap kayo ng may sakit. Kung nananampalataya kayo, ipatong nyo lang ang kamay ninyo, ipanalangin. Gagaling yon. O, madadala mo na yan sa Panginoon. Amen? At nanahimik ang... Amen? Amen. Okay. Hallelujah. Si Jesus mismo ang nangako na ipapadala niya ang another counselor. Okay? It is the Holy Spirit. Sinabi yan sa John 14:16. Parakletos. Help alongside. Tulong na kasama natin. Okay? Hold on our side. Okay? Ang ibig sabihin pala din nun, lagi kang may availability to provide aid. Laging may tutulong sa'yo. Wow, thank you, Holy Spirit! Amen! Okay? Hindi lang sa pagsiserve mo sa Panginoon, kundi sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo. Amen. Eh, biglang nagkasakit. Ano, matataran tayo ba? Di, Holy Spirit, ano pong gagawin ko? Tanungin nyo. Alam nyo, ang na-learn ko, ang Holy Spirit, gustong-gusto niya na siya ay kinakausap. Hindi tayo sa Holy Spirit nagpipray, no? Ang Holy Spirit, ang ibig sabihin ng communion, ang gift ng Father God ay love. Ang gift ng ating Panginoong Jesus ay grace, favor. No? Ang gift sa atin ng Holy Spirit, communion or friendship. Gusto makipag-usap sa atin ng Holy Spirit. Friends tayo sa Holy Spirit. Amen po ba? Hallelujah. Ay, naku Lord, I pray, ito yung susunod na mararanasan natin talaga, ang banal na Espiritu. We are really walking in the Spirit and we are not fulfilling the lust of the flesh. Amen. Hallelujah. Sabihin nyo, walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Yan. Makita natin ang ating mga sarili, yan ang nangyayari sa atin. We're walking in the Spirit. We're living in the Spirit. Kasi nga, sabi ko kanina, we are spiritual being. Kaya, para maging epektibo tayong mga tagapagpayo, counselor, tayong lahat ay dapat nakadepende. Nakadepende sa pagkilos, paggawa ng great counselor. Sino siya? Ang Holy Spirit. Okay. Kaya nga pala, lagi nating pinagpipray ang ating mga cell members. Wala naman tayong magagawa sa kanila pagbabago, di ba? Prayer lang. Lord, talagang alisin mo na po yung pagiging tamad ni... Parang gano'n eh, no? Yun. Then makikita mo talaga, no, kung ano yung pinapatupad natin. Okay? So, it's the work of the Holy Spirit in the lives of our cell members. The cell leader must be sensitive to the voice of the Holy Spirit. Sino na rito napakinggan ang boses ng Holy Spirit? Isa, dalawa, tatlo, lahat naman tayo, no? Sabing ganon, the sheep hears my voice. Oo. Kapag sheep tayo ni Lord. Okay. O, pag nagbabasa tayo, sabi ko, ay, talaga pa, Lord. Narinig ko ang Panginoon, kaya ako nag-react ng ganon. Amen? Ganon ba kayo makipag-usap kay Lord? O, nagsasalita na si Lord, wala ka palang ka-react. Amen? Ay, enjoy natin to.
enjoy natin ang ating relasyon sa Panginoon, ang Word of God. Amen? Sige. Kapag nagpapayo tayo, kailangan nag-i-intercede din tayo. Counseling requires intercession. Ano ba yung intercession? Ano ba yung intercession, Ann? Namamagitan tayo. Nananalangin tayo para sa iba. Ano? Okay, namamagitan tayo. We receive the burden from the Lord. We receive the burden of the Lord. Okay? Which is the burden for people. And then, we identify with the needs. Ang ganda nito, ha? And then, we receive wisdom how to counsel to them. Ganun pala ang nangyayari. Kapag tayo nananalangin, natatanggap natin ang burden ng Panginoon. Okay? Dahil dyan, tayo po ay, yun pala po we identify with the needs. Yun pala ang nangyayari sa Kanya. Nangunawaan mo. And then, nagkakaroon ka tuloy ng wisdom kung anong gagawin mo. As we pray. Amen ba? Amen. Dalangin ko po talaga yung mga naipagkatiwala sa inyo. Yung mga pinagkatiwala sa inyo ang Lord, ano? Amen. Ay talagang higit pa natin ngayon maipapanalangin. Okay. Dahil ang Holy Spirit ay the Spirit of knowledge, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding. Siya na lang lahat talagang kailangan natin eh. Hallelujah. Holy Spirit, praise God. Ano pa? Kapag tayo nagka-counsel, ang goal natin ay makapag-produce tayo ng strong, healthy Christians. Yun ang nasa isip ng Panginoon. Kaya tinuturuan niya tayo na mag-counsel ng tama. We will not only find solution to the problems, na hindi lang doon tayo sa natapos na na-solve yung problem nila, kundi tutulungan pa natin silang lumago. Okay? Para hindi na nila maulit yung kanilang problema. Amen? And lumago sa kanilang attitude, lumago sa kanilang mga action, lumago sila sa relasyon sa Diyos. Amen? Si Joel. Ayan. Laging top 1 yan sa akin sa take away. Noon yun. Ay. Hindi. Oh, 2 beses niyang ginawa yun. Hindi pa ako na, yan na agad ang take away niya. Diba? Para, alam niyo, para sa akin, natutuwa ako kasi nagkaroon kayo ng, alam niyo, inintindi niyo or pinansin niyo talaga ang salita ng Diyos na ibinigay ng Panginoon. Hindi yung para sa akin. Mas nakikita ko talaga kapag nag-share kayo sa akin o sana sa mga cell leaders ninyo, nakikita doon talaga yung kalagayan natin eh. Amen? So, wag tayo yung magsawa, nag-share ka ba ng takeaway mo kay ate, Sige po, kasi kapag nag-share tayo ng takeaway natin, nagkakaroon tayo ng time na isip, ano nga ba yung tinanggap ko sa Panginoon? Diba? Kasi, nanakawin. Isang araw pa lang lumipas, ano nga ang message? Ano nga ba? Wala na. Okay? Sabi nga ni Pastor Stephen, sa isang linggo wala na, tapos na, hindi mo na maalala talaga yung message. Sayang, kung na-note natin. Na-note natin na ito yung natutunan natin. Amen? Ay, hallelujah, Lord, tulungan niyo po talaga kami kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya ang ginagawa naman ng kaaway, ninanakaw yan para hindi tayo maging makapangyarihan o malakas na mga Kristiyano. Word of God lang ang nagpapalakas sa ating spirito. Amen. So, ayun, God's purpose is not to destroy you, not to destroy us, but for us to see the lessons. Bakit tayo, ma-learn natin ang mga lessons sa mga naging problema natin. Ako minsan, anong natutunan? Matapos na yun, ha? Anak, anong natutunan natin dyan? Sa problemang iyan. May ginto dyan. Pag hindi mo nakuha yung ginto, sayang naman.
dapat may natutunan. Kasi le-level up ka dun eh. Magmamature ka. Amen? Alam niyo po, ako po bakit naging pastora pa ako? What I mean, bakit inabot ko tong ganito? Hindi ko naman din po, kasi sa dami naman po talaga ng problemang hinarap ko. Maraming saksi dyan. Alam niyo po, yung natutunan natin talagang mag-overcome sa biyaya ng Diyos lamang. Kasi po sinikap talaga nating sumunod eh. Kasi there's no other way. Lagi ko sasabihin sa Lord, Diyos ko po, tulungan niyo ako, hindi sa kangkungan ako pabaksak. Diba, no? Sayang naman. Praise the Lord. Habang may problema, napopromote ka dyan kapag na-overcome mo. Amen? Kaya blessing ang problema. Ganyan ba natin natitingnan ng mga problema natin? Blessing yan. Nagpapamature yan sa atin. Pag tama ang ating response. Okay? So, ganoon po tayo magpapayo, ha? Hindi na, huy, kawawa ka naman, ganyan ang problema mo. Naku, wala nang pag-asa. Diba, no? Hindi ganon tayo, eh, no? Nagbibigay tayo ng ganitong gawin natin. Sige, mag-pray tayo. Okay? And, ano pa ang isang pundasyon ng counseling? Kingdom fruitfulness. Okay? Ang bottom line daw, kingdom fruitfulness. Bakit tayo nagpapayo sa ating mga miyembro para i-carry out ang John 15:16? Pambira, no? Pag may problema, John 15:16 pa rin ang pinakadulo. No? Napapayuhan natin sila, no? Na kaya sila makakahanap ng solusyon mula sa ating pagpapayo ay they not just for the counselor to find solution or to feel better for them to remain in the church, but to prepare them to ministry. Alam nyo, tandang-tanda ko po ito, may problema ako, humingi po ako ng payo kay Ninang Nomi. Naku, doon pa ako pupunta sa Quezon City. Diyos ko po, parang humingi lang ng payo. Alam nyo yun? Ang hindi ko malilimutan, sinasabi niya, hayaan mo, pag ikaw naka-overcome sa problema mong yan, marami kang masyashare ang iba na magkakaroon din ng ganyang problema. May purpose ang problema. Amen? Huwag mo niyong hayaan na winasak lang tayo niyan. May purpose yan. Amen. Praise the Lord. So, by fruitfulness, we made mature ministry to God, to believers, and to the world. Kasi marami na tayong natututunan, ano? Amen. We learn from each other. Okay. Then, tatandaan natin na ang ministry natin as a counselor is toward two parties. Una, sa mga unbelievers. Kaya tayo magpapayo sa kanila, hindi naman natin maiiwasang hindi sila ma-encounter. Ang dami pang unbeliever, mga kaibigan natin, kamag-anak natin, di ba? So, magbibigay at magbibigay tayo ng payo sa kanila. Kaya natin yan gagawin to make them see ang pagpapayo natin ay ganito ang magiging resulta. Makikita nila na ang root ng problema nila, bakit sila may ganyang problema, ay dahil sa kasalanan. Lahat ng problema, ang ugat niyan, kasalanan. Tandaan niyo yan. Then, dahil hiwalay sila sa Panginoong Hesus, kaya nga, sa ating pagpapayo, maililid natin sila sa Panginoon. Amen? And then, toward believers din, mga kasama natin sa cell group, ito naman ay magkokos ng discipleship sa kanila. To help the believers to respond to his problem biblically, kaya tayo nagpapayo sa kanila. Mag-respond. Itong laging, anong Bible verse yan? Meron na akong narinig, charot. Kung anong Bible verse yan? Ayan. Kasi tayo talaga mabubuhay sa Bible verse. Amen ba? Amen. Kaya, huwag kayong ma-offend sa akin pag nagtatanong, anong Bible verse yan, Sam? Diba, no? Kasi, what I mean is yun ba yung salita ng Diyos na pinapagawa sa atin? Pinapasabi sa atin? Amen po?
Tutulungan natin ang mga kapwa natin mananampalataya na mag-respond sila sa kanilang mga problema biblically, according to the Word of God. Bigyan sila ng pag-asa, lumago sila at sila ay mapalakas. Yon ang purpose ng ating counseling sa kanila, to guide them to respond properly to God's Word. Okay, ang pagpapayo natin ayon sa salita ng Diyos. Amen. Okay, remember this, kapag nagka-counsel tayo, principles, basic principles, may 4 dito. Number 1, lagi nating sasabihin o laging naka-instill sa atin, ang buhay ay life has meaning and purpose. Kahit anong nangyayari, may purpose yan. Amen? Okay? Lagi nating sa pagpapayo natin, ano yan, prinsipyo yan. Laging may pag-asa tayong ibinibigay. No? Kahit walang-wala na tayong makitang ano, hindi, may purpose talaga dyan ng Panginoon. Okay? Then pangalawang basic principle, ang pagsunod sa Diyos at sa Kanyang mga salita, yan ang magbibigay sa iyo ng kagalakan, ng katagumpayan, samantalang ang pagsuway sa Diyos ay magdadala sa atin ng failure, okay? Ng pagkabagsak, okay? And pain. So, lagi mong isipin, pag ikaw nagpapayo, talagang kailangang maiano mo siya doon sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Kasi yun ang magdadala ng joy and success doon sa kanyang problema. Pangatlo, basic principle, ang problema, mga challenges, natural na realidad ng buhay natin dahil sa kasalanan. Tama ba? Tayong lahat galing dyan. Ano? Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo. Pero praise the Lord, hinangon na tayo ng Panginoon no? Praise God. Iba na ang pananaw natin sa mga problema. Okay. Listen to this. In the kingdom of God, joy and pains are one. Galing ano? Ang galak, ang kagalakan, at ang pain, isa lang yan sa kingdom of God. May purpose. Okay. Death equals resurrection. Okay. We must determine if the suffering is God's will or not. Bakit ba siya may suffering ngayon? Saan ba galing yan? Baka naman talaga nagkasala siya. Diba? Di himingi ng patawad, ililid mo siya doon. Okay? Determine if the suffering is God's will or not. Is it because of sins? Problems and pains will always be part of our life. Sino dito may problema? Hanggang ngayon, may problema tayo? Yes, ako nakataas ang kamay ko. Sino dito may pain? Oo, no? Pero praise God, nahahandle natin yan ng mas maayos ngayon, di ba? Problems and pains will always be part of our life. O, wag na tayong magtataka. Okay? Pag dumating yan, sasabihin mo, praise the Lord. Thank you, Lord. Pag gano'n lagi yung attitude natin, gumaang na bigla ang problema. Amen? So, ang purpose, tatandaan natin na ang purpose ng Panginoon is not to destroy you. Okay? But it is a way to produce in us change and deeper relationship with God. Pag may problema tayo, lalo tayong lalapit sa Diyos. Lalo tayong magbabasa, Lord, ano po ba ang sinasabi mo? Lalo tayong tatawag, sasabihin ko sa inyo, lalalim ka sa pagkilala mo sa Panginoon. Later on, sabi mo, ay, thank you, Lord, dumaan ako doon. Yung pala yun, ang ganda pala na magiging resulta nun. Alam nyo, nung dumadaan kaming family noong 20 years ago, 20 years nga yun eh. Grabe, nagpapapray ako lagi, pupunta ako sa GIA. Talagang hirap na hirap po kami talaga. I mean, I really need prayer. Tapos yung nagpipray sa amin, prophet yun eh, intercessor talaga. Nakita niya sa isang vision na ako daw po ay umaakyat sa bundok. Ang hirap na hirap ako umakyat sa bundok. Parang gano'n. Pero praise God na, naampot ko yung top.
Tapos sabi ko, ay, ang ganda pala dito. Praise God. Alam nyo, yung mga problema nyo, napakahirap na overcome namin. Pero later sabihin, ay, thank you Lord, mas nakilala ko ang Panginoon. Mas mahal ko ang Panginoon dahil doon sa naging problema namin. Hindi po ako nawala sa Panginoon. Amen? Sabi doon, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang ganda pala dito. Alam niyo, during that time, may mga nagsasabing mga kapatiran nga ba yon? Oo. Meron bang ganyang pastora na naghihirap? Bumaba ka na. Yung mga ganun pa, no? Pero syempre, papakinggan ko ba yun? Ang papakinggan ko ang boses ng Panginoon. Kasi wala na akong iba na talagang masusumpungan pa. Pag nagkamali pa ako ng rinig, kangkungan na talaga. No? I serve the ministry of emptiness. Lahat nawala sa amin. Lahat nawala. Meron palang ganun? Ministry of emptiness. No, pero praise the Lord. Hindi naman nanatiling ganon yun, ano? Ngayon, nasa ano na kami, ministry of fullness. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Talagang thank you, Lord. Talaga, thank you, Lord. Minsan sinasabi ko, ay Lord, nabibili ko na yung ano, gusto ko na hindi ko na tinatanong ang presyo. Magkano ba yan? Hindi na. Dati talaga tignan mo muna yung ano. Hindi kaya. Pero ngayon, pag gusto mo na, sige na, kahit na magkano. Wow, yabang na. Pero what I mean, pinapalas na po sa akin ng Panginoon yon. Amen. Narinig ko lang yun dati eh. Pero ngayon, nilalakaran ko na siya. Amen. Kaya na nating tumulong. Ang ganda-ganda kahapon ng why give? 3 dahilan, sabi ng Bible, mula ancient hanggang ngayon. Una, kaya ka magbibigay, bigyan mo yung mga nangangailangan. Lagi may nangangailangan eh. Yung pala. Pangalawa, bakit ka magbibigay? Ay, sinong bibigyan mo pala? Yan pala ang tanong. Sinong bibigyan mo? Una, yung mga nangangailangan. O baka sabihin mo, hoy, nangangailangan ako. Hindi, ayaw mo ang Panginoon na maghipo sa kanila. No? Pero tayo, kung magbibigay tayo doon sa mga nangangailangan. Pangalawa, magbibigay sa servants of the Lord. Ako yun ata. Hindi, yun nasabi, servants of the Lord. Kaya nagbibigay tayo ng tithes and offering. And number 3, ano yung number 3? Jay? Nalimutan ko. Oo. So parang nakakatuwa lang si Lord kasi nakaka-enlighten. Huwag tayong tumigil ng kaaaral sa Panginoon. Kasi pag naintindihan natin, gagawin natin. Amen. Amen. Praise the Lord. So, ano pa ang una? Prinsipyo, life has meaning and purpose. Obedience to God and His Word brings joy and success. Kapag hindi ka sumunod sa Diyos, magpe-fail ka. Okay? At pangatlo, problems and breakdown are natural realities of life because of sin. No? Hindi tayo nagtataka may mga problema. Parang gano'n ang sinasabi natin. Number 4, the solution to man's problem should be spiritual and practical. Spiritual, through prayer, Word of God, Word of knowledge and wisdom, revival. Practical, yung may gagawin ka, magpatawad ka na. Sige na, magpatawad ka na. Gagawin mo yun. Okay? O kaya ay, huwag ka nang manood niyan. Putulin mo na yung kapopornography mong yan. Parang gano'n may gagawin. And, sige na. Ako may napayuhan ako, okay, huwag ka nang tumulong. Kasi sinasabi mo, hirap ka na. Huwag muna. Tutulong ka na lang pag kayang-kaya mo. Amen? Pero habang ngayon sinasabi mo, hirap na po ako. Huwag muna. You can say no. Okay? Praise God. Then, may sinasabi pa ditong parts of the problem. Una, ang isang personal problem daw po ay katulad ng puno. May iba't ibang bahagi ang personal problem. Halimbawa, yung fruit. Taka ka, bakit gano'n si Louie? Nung minsan si Louie,
Andun sa likod. Sabi ko, Kuya Louie, mag-operation, walang kawala. Ganon ako kaano no? Sabi niya, hindi ako pinansin. Sabi ko, ay, may problema. Meron akong nakita, hindi ako pinansin. Ang dilim ng muka, nung pala galit sa akin. Ako wala akong malay, no? Pero ako Kuya Louie, alam niyo naman ako, ganun operation, pakiconnect. O, di ba? Nakita natin, merong surface symptoms. May problema. Yun nga, pinakahuli kong talagang, tinitigan ko nga, bakit ka umiiyak? Diyos ko, ano bang ginawa ko dito, umiiyak? Yung pala may problema na. Talagang awang-awa na siya sa kanyang sarili. Okay, so, yun ang makikita natin. Kapag ang isang tao may problema, merong fruit, may surface symptoms, at minsan, may bad behavior, yun ang nakikita natin, at mali yung sinasabi, wrong words being uttered. No? Matatalim na, masasakit na ang mga sinasabi, may problema na. A troubled person at times will not speak or act in a normal or proper way. Okay? So, pangalawang part, branches o yung inner attitude. Alam niyo yung bad fruits or surface symptoms are due. Bakit ganun ang mukha ni Louie? Diba? Para nakita ko. Ano kaya ang dahilan? Nagkaroon, ayoko na si Louie ang example ko. Are due to wrong inner attitude. Okay, medyo nangihina na pala sa Panginoon, hindi na nagko-quiet time, nina-nurture na yung offense, no? Hindi na siya makalaban, talagang munta ka sa akin. Aalis na ako sa church. Ay, parang gano'n, no? Meron ng wrong attitude na nangyayari. Okay? These are bad feelings and thoughts which affects our words and actions. Next, number 3 is the trunk o yung pinaka-katawan ng puno at yan ay sa problema ang tawag dyan ay apparent cause. Ano ba talaga yung nangyayari? Ano ba yung kondisyon? Okay? The cause of the negative attitude. Ayun naman pala, may nasabi ako kay Louie, hindi niya nagustuhan. Yung pala, ang pinagsimulan noon na offend siya. Ganon. Sabi ko, hindi na si Louie, ba't si kay Louie pa rin napunta no? Okay. So, then, pang-apat, hidden cause. Ano ba talaga yung ugat? The root